Whoop! So what's good boys? My name is Sean. Welcome to another video. Boy, in today's video, pag-uusapan natin is yung diet approach ko, which is if it fits your macros. So, pag-uusapan natin siya in a way na parang itatranslate ko sa inyo kung para sa inyo din ba itong diet approach na to. Kasi ito yung diet approach na ginamit ko since I've started my fitness journey. So, from this physique, ito yung nakikita nyo sa screen, to my current physique na, ayan, nakikita nyo rin sa kabilang screen, na, ayun, which is working for me, and this is the diet that kaya kong tagalan, kaya kong isustain, okay? So, ito yung pag-uusapan natin sa video na to. Let's go, basic. So, ayun boy, if it fits your macros, para sa'yo ba to boy? Okay? So, bago natin simulan yon, syempre, kailangan nyo muna malaman, in order to lose weight, you need to be in a calorie deficit. You need to eat in a calorie deficit, or you need to burn more to be in a deficit. Okay? So, may video ako dyan, in-explain ko, ayan, yung thumbnail at yung I button, check nyo na lang. Ngayon boy, syempre, kailangan din natin i-calculate yung calories natin, yung calorie deficit natin. Siyempre, hindi naman natin malalaman kung naka-deficit tayo kung hindi natin kinalculate. So, the previous video, which is ayan din, tapos I button, check nyo na lang, na doon ko tinuro kung paano mag-calculate ng flexible way. Proceed na tayo sa if it fits your macros. So, if it fits your macros. So, yung macros, ano ba yun? So, yung macros, yun yung kabuuan ng calories. So, yung calories, meron siyang 3 main macronutrients. Okay, so sorry. Which is carbohydrates, fats, and protein. Given that yung 3 main macronutrients niya, na kailangan natin malaman muna bago nyo malaman yung if it fits your macros. So, carbohydrates, ano ba yung ginagawa niya? Carbohydrates are the main source of energy ng katawan natin. So, in order to move, to exert force na solid, kailangan natin kumain ng carbs. Okay? Carb-rich foods. Then, fats for hormone balance, lubrication of joints, etc. Okay? So, ayun. Yun yung main process niya. Then, protein. So, muscle retention, muscle building, muscle protein synthesis. Okay, so, ayun, yun yung mga main na kailangan natin malaman. So, pero marami pa silang process, okay? So, ngayon, yung diet approach ko is if it fits your macros, which is the diet that has no, wala siyang dinidemonize or wala siyang nire-restrict na kahit anong pagkain as long na pasok siya sa macronutrients intake mo, okay? And calorie intake. So, kunwari, kakain ka, which is kung ano yung mga kinakain ko ha. Example, kumakain ako ng pancit canton, gardenia black forest, paminsan, okay, paminsan. Pero pag napopost ako, syempre, ayun, di naman alam ng iba, syempre, yun pinopost ko lang yung nakikita ko, nami-misunderstood nila na yun lang lagi yung kinakain ko, pancit canton, black forest. Okay, so kung gusto nyo malaman kung anong iba kong kinakain, follow nyo ako sa Instagram. Pasensya na kung medyo misunderstanding yung nangyayari sa part nating pareho, kung galit kayo sa akin. Ayun, di naman lagi, mga boss, di naman lagi akong kumakain ng pancit canton, okay? Ngayon boy, ayun, processed food, pwede mo siyang kainin as long na in moderation, okay? In moderation, so kailangan mo pa rin kumain ng lahat, basta lahat pwede mo kainin as long na pasok siya sa macros. Pero yung mga process, syempre alam nyo naman yung bawal, alam nyo naman yung pwede. Ayun, balansehin nyo lang, okay? So ngayon, pag-uusapan natin yung disadvantages and advantages niya ng if it fits your macros diet na ginagawa ko, okay? So uunahin natin yung mga disadvantages. Kasi syempre, madaming disadvantage din tong diet na to. So, number 1 disadvantage niya, boy, is neglecting your micronutrients. So,
yung iba kasing if it fits your macros, ina-abuse nila yung yung if it fits your macros daw sila, na nane-neglect na nila yung micronutrients. So sa di ba, iba pa yung iba pa yung macronutrients sa micronutrients. Okay, so micronutrients consist of vitamin A to Z, tapos add nyo pa yung minerals. So yung iba kasi sa pag-abuse nila dito sa IIFYM, in short, lagi na lang nilang kinakain yung process, lahat ng kinakain nila yung mga unhealthy. Okay, unhealthy. Hindi na sila kumakain ng clean dahil IIFYM naman, pasok naman sa macros nila, which is on their part. Okay, nami-misunderstood ng iba yon. So hindi healthy yung internal mo, yung parang syempre, to process properly, kailangan mo pa din kumain ng vitamins, okay? So, mga gulay, prutas, okay? Kung ayaw mo yun, inom ka ng supplements, vitamin, tawag dito, multivitamin, okay? So, you need to know that is one disadvantage, na masyadong abusive yung iba. Aminado naman ako na minsan tamad akong kumain ng gulay, nagagawa ko rin yun. So, syempre kung ano lang makita ko, kunwari, ayun, may nakapag na masarap doon, kunwari Jollibee, yun, nakita ko yung Jollibee, syempre, ay, ito na ang kakainin ko instead of this. So, ayun, diba? So, wala taong perfecto, diba? So, yun yung number one disadvantage niya. Pangalawang disadvantage, boy, is the need to track your food every time. So, minsan yung iba, over-obsessive na dito sa pagtatrack, na kailangan to the gram, perfecto yung pagkatrack. Kunwari, 1 cup of rice nila, kailangan flat out, 150 grams. Okay? So, yung pag sumobra lang ng isang butil, aalisin pa nila. So, yun. Tapos, disadvantage pa dun, the need to track every time. So, paglalabas ka, okay? So, kailangan, kunwari, meron kayong kainan sa office, yung pizza party, ganun. So, parang hindi ka nakakain, okay? Kunwari naman, merong okasyon, tapos, importanteng okasyon. Ngayon, sa pagka-obsess mo sa pagtatrack, ayun, nanonood ka lang na ganyan. Not unless you are competing, okay? Not unless you are, may hinahabol ka schedule. Ayun, doon ka mag-over-obsess. Pero kung lifestyle lang, papasok mo lang siya to be in a healthy place in terms of your internal and your aesthetic, yung panglabas, physique mo, don't over-obsess. Isang disadvantage din yung over-obsessive sa pag-track ng pagkain. So, pangatlong disadvantage na nakita ko dito sa IIFYM is hindi siya para sa lahat ng tao, boy. Nilagay ko to sa disadvantage kasi na-observe ko to sa mga clients ko noon. So, past clients, okay? So, ang nangyayari kasi sa kanila, okay, bibigyan ko kasi sila ng plan, okay? Tapos, pag minsan magre-report sila sa akin or mag-check-in sila sa akin na sinasabi nila, napakain ako ng ganito, napasobra yung ganito ko, okay? So, bakit? Bakit ganun? Bakit siya naging disadvantage doon? Kasi, it may cause to some individual an unhealthy eating habit, okay? So, for example, nag-IFIM sila, okay? O kaya ikaw. Tapos, lagi mong sinasaksak yung trigger food mo or yung pinaka-paborito mong pagkain sa balat ng lupa. Siyempre, pag kinain mo yung kine-crave mong yun, pinasok mo siya sa macros mo, most likely kapag nakain mo yun, is matitrigger yung utak mo na, ay gusto ko pa. So, hindi mo na yun makokontrol pag kumain ka nun. Tapos, ayun, pinagsunod-sunod mo yung kinain mo. Hindi mo na nalalaman, nawala na sa utak mo na sumubo ka na sumubo ng pagkain dahil dun sa kinain mong trigger food mo or yung craving mo or yung pinaka-crave mong pagkain. So, most likely, napupunta ka sa unhealthy eating habit. So, eating disorder yun nangyayari, boy. Pag inaabuso tong IIFYM, boy. Okay? So, naobserbahan ko lang yun sa clients ko noon na, ayun, minsan, nakaka-discourage din kasi as a coach, nakikita ko sila na nangyayari sa kanila yung ganun. Tinuturo ko yung IIFYM, ginaguide ko sila, tas
di nila makontrol yung sarili nila. Na hindi naman nila kasalanan, boy. Lahat ng tao, as always, nang sabi ko, nagkakamali. And, yun, disadvantage yun. It may cause some eating disorders to some individual, kaya hindi siya para sa lahat. Okay, boy. So, ngayon, natapos na tayo sa disadvantages. Pag-uusapan naman natin is yung advantage ng IIFYM, yung mga advantages ng IIFYM. So, para sa akin, ito yung mga nakita kong advantage niya. So, sustainability and flexibility. So, yun yung unang advantage para sa akin. Kasi, hindi naman tayo nagpo-function or kayang kumain ng same meals. Okay, kunwari, chicken, rice, and whatever gulay. O kaya, chicken, beef, whatever gulay. Chicken, fish, whatever gulay. Parang ganun, di ba? So, parang yung mga clean foods na nasabing clean foods is hindi lahat ng tao kayang kumain araw-araw ng ganun. Hindi nila kayang tagalan yung ganun. So, by doing, if it fits your macros, so kaya nilang maging flexible sa diet nila na pwede silang magpasok ng processed, clean, processed. So, parang nilalaro mo yung diet mo, di ba? So, hindi ka magsasawa. Nag-i-enjoy ka pa. So, habang nagkakaroon ka na resulta, enjoy, di ba? So, ayun. Ngayon, boy, pangalawang advantage ng IIFYM is longevity. So, yung diet na kaya mong tagalan, okay, so, yung kaya mong i-prolong, kung kaya for the rest of your life mo na siyang diet, or kaya mo siyang gawin for the rest of your life, most likely, yung resulta mo is consistent din, okay? So, for example, hindi ka naman competitive bodybuilder or whatever athlete you are. So, hindi mo naman kayang kumain ng, siguro forever yung chicken, rice, and whatever gulay for the rest of your life, di ba? So, parang hindi mo na ma-enjoy yung mga ibang nangyayari or ibang pagkain na nasa paligid mo dahil yung mindset mo parang na-build siya na ay, dapat ganito yung kainin ko kasi hindi na ako pwedeng kumain nito, masisira yung ganito ko, okay? So, para sa akin yung if it fits your macros, kaya siyang i-prolong for siguro 10 years, 20 years, di ko alam sa inyo. Pero ako, nagawa ko na siya, I mean, ng 2016, year na ngayon, 2020. So, 4 years ko na siyang ginagawa, yung if it fits your macros, okay? So, ayun. So, 4 years, hindi pa natin alam kung kaya ko siyang tagalan for 10 years, 20 years, pero sa nakikita ko, kaya naman, basic lang naman kasi nakakain ko pa rin kung ano yung gusto ko. Ayun, so pangalawang advantage is longevity. Pangatlong advantage ng if it fits your macros or tracking your calories and macros is consistent yung resulta mo as long na consistent ka rin sa diet mo. So, for example, meron ka pina-follow na diet plan, may gusto kang goal, either it is to build muscle or lose muscle. Kung consistent ka sa ginagawa mo, most likely, magiging successful ka whatever your goal is. So, ayun yung isang advantage nun. So, IIFYM, consistent ka. Okay? So, guaranteed, resulta yan para sa'yo. Sinasabi ko sa inyo, pailang ulit na ako nag-yo-yo diet. Palaging nabibuild up ko naman ulit yung physique ko to a normal level, okay? So, ayun. Ayun yung advantage and disadvantages ng IIFYM. So, kung meron pa kayong alam na hindi ko nasabi na disadvantage and advantages ng IIFYM, comment down below. Huwag kayong mahiya, men. So, ayun, maraming salamat. Ngayon, boy, bigyan ko kayo ng tips dito sa kung gagawin nyo to. So, nabigay ko yung disadvantages and advantage sa inyo. Ngayon, i-assess nyo yung sarili nyo kung kaya nyo bang gawin yung diet na to. Okay? Kaya nyo mag-track, kaya nyo maging consistent sa ganitong paraan. Okay? So, assess nyo yung sarili nyo kung kaya nyo mag-diet the way I do my diet. Okay? So, bibigyan ko kayo ng tips. So, unang tip is give yourself a rule. So, bigyan nyo ng rule yung sarili nyo na ganito.
So, for this diet na sisimulan ko, either I will eat 80% clean and 20% processed para masarap pa rin. So, for example, clean foods, yung mga clean foods na alam nyo, tapos 20% processed, whatever processed food it is. So, pasok nyo. Okay? So, parang ganun. Bigyan nyo ng rule, either 80-20 ratio, 70-30 ratio, 60-40 ratio. Kayo bahala. Kasi, alam naman natin, hindi lahat ng tao is pare-parehas ng budget. So, syempre, mas mahal. Okay? Mas mahal yung mga healthy foods kesa sa processed foods dahil mas mabenta yung processed foods, mas masarap sila. So, for example, mga prutas, napakamamahal compared sa mga junk foods, di ba? So, depende sa inyo. Pero, 50-50, hindi ko na nire-recommend yun. 60-40 na yung pinakamababa kung hapit talaga kayo sa budget nyo. Okay? Ayun, men. Isa pang tip is, do not overstress tracking. Boy, isang nakikita ko rin to kasi ang daming tao na okay, pabutil lang ng kanin, papiraso lang ng ganito, papiraso lang ng ganyan, sumobra, kumulang, o kaya hindi nila na-hit ng by 10 grams yung macronutrient nila, either it is fat or protein. So, parang nauulol sila. Sorry for the word, pero parang sinisira nila yung utak nila na, ay, di ko nagawa yung, di ko na-hit yung ganitong number. So, masisira na yung progress ko, boy. So, hindi ganun, boy. Kung hindi nyo na-hit for this day kasi hapit kayo sa budget or hindi nyo kaya talagang i-hit dahil kulang sa pagkain, is okay lang yan, boy. Do not stress. Ayusin nyo na lang bukas or the following days na kaya na. So, ano lang to, adapting to the lifestyle lang yung kailangan nyo. So, hindi nyo naman kailangan lahat magarang by gram, okay? So, ang goal natin dito is to build a lifestyle, hindi to build an unhealthy mindset, okay? So, ayun lang yung mga tip ko dito sa IIFYM or if it fits your macros. Ngayon, boy, kung na-assess nyo yung sarili nyo na hindi to para sa inyo, yung diet na to, maraming diet approaches dyan. Sundan nyo lang. Hindi naman kailangan IIFYM yung gagawin nyo, okay? So, pwede kayong magpunta sa keto diet, whatever diet, vertical diet, okay? Madaming diet dyan. Search lang kayo. Tapos, kung ano yung kaya nyong tagalan, kaya nyong ipasok sa lifestyle nyo, kaya nyong gawin on the daily basis, or yearly basis. So, ayun yung diet na para sa inyo. Hindi ko sinasabi na para sa inyo yung IIFYM. Okay? Ganun lang ka-basic yung buhay. So, hindi nyo kailangan pahirapan lahat ng mga pinaggagawa nyo to enjoy life, men. And, ayun. Dito na lang yung video natin. So, bago ko makalimutan yung mga nagpapa-shoutout. Teka lang, mga boss. Shout out kay Fat to Fit Dentist. So, Fat to Fit Dentist, solid, men. Nakita ko yung DP mo, yung sa YouTube. Napakaganda ng katawan mo. Sino ba? Si Yang Bangis. Shout out sa'yo, boy. Si Martin Paz. Si Yong Quintero. Okay? Shout out sa'yo, brother. And, ayun. Maraming salamat sa panonood dito sa video natin. Kung may natutunan kayo, kung may nalaman kayong knowledge, please consider commenting kahit ano lang, kahit hashtag chicken nuggets, hashtag chinelas gains. Okay, napakalaking tulong ng isang comment. Like nyo na rin, boy. Subscribe kung bago kayo, kung may nalaman kayo dito. So, maraming salamat sa inyo. And, ayun, hanggang dito lang tayo. Like and subscribe, boys. Like and subscribe. Let's go. Basic.